Isa pong masayang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po muli ang Adventist Med Facebook Live. At ngayon pong Thankful Tuesday ay siyempre Lifestyle Medicine Kitchen tayo. Kaya po sit back, relax at sigurado po marami tayong matututunan ngayong umagang ito. Ngunit bago po yon, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat Panginoon sa inyong patuloy na biyaya ng buhay at kalakasan ng katawan. Salamat din po sa pagkakataon muli na kami ay magkakasama-sama para sa isang oras na makabuluhang matututo kami ng maraming kaalaman at ng isang bagay, isang pagkain na magpapalakas sa aming mga katawan, lalo't higit sa mga nagpapasusong ina. Ito po ang aming dalangin at pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, marahil ay nakita po ninyo itong ating hapag ngayon, itong ating lamesa sa harapan. Wala tayong lutuan, pero meron tayong isang dish na ituturo ngayong umaga. Pero bago yon, gusto ko po muna ipakilala ang aking kasamahan, ang ating resource person ngayong umagang ito. Isa sa ating mga health lecturers at kasama sa ating Lifestyle Medicine Department dito sa Adventist Medical Center Manila. Walang iba po kundi si Ma'am Michelle Bellones Salas or Ma'am Miles. Hi po, Sir Wilson, at sa ating mga viewers, mga suki na patuloy pong sumusubaybay sa ating programa. Araw-araw po yan, no, Sir Wilson? Yes, walang patid. Lalo tigit pag Tuesday. Dahil ito ay isa sa mga pinakakaabangan, Dahil pag Tuesday ay bida ang ating Lifestyle Medicine Kitchen. Ang ating kusina. At ngayon po, ang ating nga pong ihahatid sa inyo ay boosters for breastfeeding mothers. Bakit kaya itong napili natin? Mamaya ay ipapaliwanag yan ni Ma'am Miles. Yes. Dahil itong buwang pong Agosto ay babaka-espesyal. Bago po sumilip si Jose Marichan at kumanta ng tuwing bear, ay meron muna tayong mahalagang ginagawa sa buwan ng Agosto. Kaya wala na pong paligoy-ligoy, ibigay po natin ang panahon kay Ma'am Miles. Yes. Salamat, Sir Wilson. So, ngayong Agosto nga po, hindi natin maipagkakaila na ito po ay yung ating Breastfeeding Awareness Month. So, just last July, pinagdiwang naman po natin yung ating Nutrition Month. So, ngayon po napakaganda kasi halos related, nutrition at ganun din naman dito sa ating mga nanay at yung ating mga anak na nagpapasuso po, o yung ating mga nanay. So, ano nga po ba yung tema muli ng ating National Breastfeeding Awareness Month po, Ang ating tema ngayong taon ay ibida ang pagpapasuso tungo sa wais at malusog na pamayanan. Wow. Ayan po. So ngayon talaga dito more on application na lang tayo since nung mga nakaraang araw, una po ay binahaginan po tayo ni Ma'am Arlene, Miss Arlene po, Corpus yung breastfeeding versus yung cow's milk. Breast milk versus cow's milk, di ba po? And nung nakaraang Huwebes lamang, last week po, ay binahaginan po tayo ni Dr. Au Lipadja po ng ating breastfeeding during the pandemic, COVID-19. So, papaano nga din po ba ng ating mga mommies, mga mothers, mga nanay po na mapatuloy po itong breastfeeding, papaano din nila gagawing healthy yung kanilang mga sarili, di ba po, Sir Wilson? So, napakaganda kasi kahit na pandemya tayo, pero walang makapipigil. Patuloy pa rin yung yung breastfeeding. Dahil nga po natutunan natin napakalaki ng mga benepisyo na makukuha po natin through breastfeeding, lalong-lalong higit ng ating mga anak. Kayo, Sir Wilson, syempre hindi tayo lalayo. Talagang aside from benefits sa baby, kay mommy din. Yes po. At syempre kung ano yung ipinasususo ni Mami, mapupunta din. Ay nakasalalay yung pagkain, kinakain ni Mami. Yes. Kaya po ngayon, ibubus natin. Yes. Mas lalo nating palalakasin ang katawan ng mga mommies, ang kanilang resistensya, at higit sa lahat, ang mga bitamina at mineral sa kanilang katawan para
pag nagpasuso sila, talagang punong-puno ng sustansya at antibodies yes. ang kanilang mga yun po yung gusto natin liquid gold. Makuha. Ayan nga po. So, isa din sa dahil po natin ito gustong i-feature, itong mga recipe na to, ay nais ko pong ibigyan ng credit yung inyong pong butihing asawa na si Ma'am Joy. Di ba po? Siya po ay nagbahagi ng kanyang mga recipe. So, siya po mismo ay ginagawa po ito, Sir Wilson, yes. sa inyong tahanan at talagang kinakain niya itong mga ihahanda o ituturo po natin ngayong umaga. Kasi ang napansin ko, Ma'am Mais, ang inang nagpapasuso ay kailangan mayat-maya kumakain. Yes, most likely, Sir Wilson. Kasi pagkatulog si baby, nagpapump yan. No? So para mayroon siyang maipump, kailangan may kainin din siya. Yes. So kaya intindihin po natin talaga yung ating mga asawa. Pagka maraming hinihingi, maraming pinabibili, no? Kesa naman na tama. formula milk. Tama po kayo at least nakikita ninyo na kinakain niya, and then lumulusog siya, and then marami siyang gatas para kay baby. Yes po, yun po yung gusto nating ma-achieve dito. Kaya tayo na po ay magpatuloy. So ano nga po ba pag sinabi nating breastfeeding o sa ibang salita, ito po yung terminolohiya na tinatawag na lactation. So lactating mothers, nagpapasuso, nagpapadede. Ito po yung period ng production ng gatas, no, through yung mammary glands po ng isang ina o ng mga kababaihan na ipapasuso niya po sa kanyang anak o ng kanyang infant. So ang proseso po ng tawag dito sa breastfeeding, ito po yung tinatawag na lactogenesis. Kung saan yun nga po nagsisecrete po ng gatas sa kanyang mammary glands. And yung alam na alam po natin, di ba? Yung colostrum na tinatawag, ito yung kayo po ba nakakita na kayo, Sir Wilson, nito? Naka-witness na kayo nito? Talagang yellowish hindi ba? Hindi ko nakita yung kay Mrs. masyado, pero nabanggit niya sa akin na may ganyan. Siya mismo po, di ba? Sa ating mga nanay dyan, nung kayo po ay first time na nagpasuso sa inyong mga babies, siguro po nakita nyo or napansin nyo po ito. Yun nga po, thin yellowish fluid na sinisikret nga po during ito po yung ilang mga araw lang nung kayo po ay nanganak. Kapapanganak pa lang yung parturition na tinatawag. And ito po yung mga nilalabas po ito ng ating mammary glands ng ilang araw po bago po yung pinaka true milk ma-establish po. Diba po, iba na yung in-between na po siya or talaga na-develop na, nasimulan na ng ating mga nanay. So yung fore milk na tinatawag, ito naman po yung mga kung tayo ang ating mga nanay ay nagpapasuso, ito po yung mga before, yung mga beginning, pasimula pa lang. Ito yung mga gatas na lumalabas. At yung hind milk, ito naman yung patapos na. So, before and after. So, di ba? Para mas malaman natin, maklasify natin kung anong gatas pa ba yung lumalabas. Baka so, colostrum lang ang naririnig ko, pero meron palang tinatawag na fore milk and hind milk. Yes, di ba po? Maganda rin sabihin dito sa colostrum na yes. Mais, ito yung pinakang kailangan ng sanggol, no? Aside from, kasi sabi nila sa loob daw ng tiyan, paglabas ng bata, meron na siyang pagkain. Yes. Pero kailangan niya uling kumain at ito yung number 1 niyang dapat kainin. Tama po. Kailangan niyang susuhin yung colostrum. Yes po. Punong-puno. Iba nga po na kung halimbawa talagang ito ay na-intake o nasuso ng inyong mga babies, talaga pong mapapansin nyo, lalo na po yung kanyang immune system, yung resistensya all throughout ng kanyang paglaki, ay may kaibahan nga po kumpara kung hindi niya po ito nakuha sa kanyang ina. Talaga pong, dito pa lang dapat ma-establish na at mas maganda pong ma-inform kayo na ito po yung pinaka-importante sa breastfeeding journey bilang isang ina. Ayan po. So, ito po, meron po tayong mga ilang factors na gustong ibahagi sa inyo na nakaapekto para ma-establish or ma-maintain po yung lactation o yung breastfeeding. So, unang-una po dyan, ito po yung tinatawag na anatomic structure of mammary glands and adequate development of the alveoli, ducts, and nipples. So, gusto nating bigyang pansin ito kasi, Sir Wilson, yung mga ibang kababaihan o mga nanay, yung may tinatawag na inverted yung kanilang nipples. So, napakadaming challenges na makakapekto para hindi masyadong makapag-secrete o hirap talaga. Talagang nag-struggle yung mga nanay. Ito yung mga frustration ng ating mga nanay. Very challenging. Yan, sa initial yes stage. Po. Ayan yung mga makakapekto. Since
ganito nga po, may mga ganitong situation, mas decrease yung milk na malalabas at the same time talagang yung may stress na kasama. So ano pa po dyan, yung initiation and maintenance of milk. Sometimes kasi po, hindi siya yung dire-diretso. May gap in between, may talagang minsan mahina, may minsan malakas, di ba po? So another factor po yan na gusto nating i-consider para ma-establish talaga yung healthy, no, yung magandang daloy o tuloy-tuloy po na lactation. And yung ejection or propulsion, yung tinatawag na let-down reflex. So, yung from alveoli, yung sa ating bandang sa nipples po ng kababaihan, diyan po yung minsan talagang nagkakaproblema Kasi since ito yung pinaka-entrada nung gatas, minsan hirap si baby, di ba po? Kaya nga nung nakaraan, binanggit po yan ni Doc Au, na kailangan, ano ba yung mga procedure, ano ba yung mga dapat, tamang kapamaraanan, paano i-feed, no, itong baby natin. So, pwede po nating balikan yon dahil ito po naman ay nare-record. Pwede po nating puntahan ito pong last Thursday na topic po natin para malaman po natin paano nga po ba natin ito ma-overcome. So, alin pa po? Yung sucking stimulation. So, ayan po. Dahil dito, sa pagsasak po ng ating mga baby, dito po ay nakakatulong para mas maganda yung paglabas ng gatas. At the same time, syempre, ito yung pinaka-isa sa hindi makakalimutan is yung pagkain ng tama ng ina. Dietary intake and yung nutritional status niya. Baka mamaya naman kakapadede niya napabayaan niya ng sarili niya or malnourished na, underweight na, or baka naman iba overweight, sobrahan naman sa pagkain. So yun po yung gusto nating bantayan din. Then pang 6 is yung may mga drugs tayo na iniinom na mga or other substances katulad ng contraceptives. Ito po yung makaka-apekto dahil bumababa po, nagde-decrease po yung production ng milk. So, gusto din po natin i-consider yan. Ano pa po? Yan, yung sedatives, alcohol, it weakens, pinapahina po natin yung prolactin reflex action po sa atin. What else? Ayan po, yung last 4. So, 7 is emotional state of a mother. So, nabanggit natin kanina talagang hindi maiwasan yung ma-frustrate. Yeah. Kaya nga po, napakalaking part. Di ba po, hindi ko makakalimutan yung sinabi ni Doc Au na dapat yung husband talaga nandyan always to support. alam mo sa bagay na yan, Ma'am Miles, una yes, yung pain, tama yan. And then, fear, mag-anxiety na yan, may stress, bakit palang lumalabas, masakit na, parang may mga sugat na, pero wala pa rin. Yes. So, piga na ng piga, wala pa rin. So, talagang napakaraming halo-halo. Emotion. Talagang bilib ako sa mga babae. No? Wow. Hindi lang kayo multitasking, kundi pati lahat ng klase ng stress. Kaya and pain, kaya niyong i-bear lahat. No? Diba? And, yet, very resilient, no? Yes. Kailangan natin ng resiliency. And syempre, yung resiliency na yun na yung sinabi mo kanina. Support. Mga kalalakihan, pasayahin ang ating mga... Huwag nang dagdagan pa ng stress. Yes po, support po natin. And ayan po, cultural attitudes toward breastfeeding. So there are things na may mga nakasanayan tayo, na habits, na sabi-sabi, na ito gawin. Minsan na-apply po natin. So let's always choose kung ano yung talagang sinabi ng doctor natin, di ba? Kung ano talaga yung sinasabi natin scientific base. So, wag lang basta-basta maniniwala na ito makabubuti sa'yo, ay gagawin mo na. So, what else? Experience in pregnancy, parturition, and previous lactation. Yung may mga postpartum pa nga po, no? Since Postpartum yes po. So, ito yung mga talagang may may dala-dala pa sila na baggage. So, it can affect as well. And lastly, yung behavior po ng mother and infant during breastfeeding. So, maka-apekto po. And that's why it's important to establish ano yung tama and talagang para kung nag-experiment kayo ng anak niyo po, di ba? Yung timing, and then yung sinabi ni Dr. Au, no? Yung body movement, yung body language ng bata, ay dapat nating pag-aralan. Yung mother ang mag-a-adjust, hindi yung baby ang mag-a-adjust. Siya nga po yung dahil yung bata, hindi pa marunong magsalita yan, hindi pa marunong magsabi na gutom na ako or what. Dapat pala magaling bumasa ang mga ina.
So, siguro naman din na po natin may tatanggi So, may 10 pala, no? 10 factors. Na makapekto. Para maging ma-maintain at maging successful. Yes. And one thing, yung sa mga factors na yun, one important nga po, yung isa sa mga main important na tinalakay natin is yung nutrition ng nanay. So, yun po yung gusto nating bigyang pansin ngayong umagang ito. So, may tinatawag po tayong galactogogues. Tama po ba yung pronunciation? Galactogogues. So, these are the substances that naturally promote breast milk production. So, pwede po itong galing sa mga pagkain, like natural, yung like sa mga vegetables, sa mga gulay, sa mga plant-based, or pwede din minsan ito ay synthetic, yung mga artificial, like yung ibang mga tablet or supplement. So, but then, tayo pinopromote natin is yung mga natural, yung whole foods natin. And sabi nga po, there is no single diet na ideally ito yung dapat mong kainin para mas maganda yung breastfeeding or lactation ng isang ina. So there's none. Kaya pinopromote po natin, ang goal po natin is to eat a healthful variety po ng ating diet when breastfeeding. So there's no specific na ito lang kainin mo. Huwag tayo mag-stick sa iisa lang po. So gusto natin lahat ng possible na pwede natin, lalo na po gulay at prutas, is makain po natin. At saka nakakasuya din, Yes, nakakaumay din lang. Pagka sinabi mong malunggay na lang ng malunggay dahil papasuso. Dapat meron namang variety. Yes po. Marami namang ibang dahon dyan. May saluyot, merong alugbati, merong spinach. Ayan. Dahil dyan, nababanggit na ni Sir Wilson yung ating mga sinasabi. So, isa sa pinakakilala dyan is yung ating malunggay. Since mataas po ito sa calcium, sa phosphorus, sa potassium, which are the vitamins and minerals, vitamin A, mataas din po ito, na kailangan during po nag-breastfeeding. So, ito po kasi yung, syempre, yung gatas, dito talaga mas concentrated. And ito yung nalalabas ng isang ina. So, gusto din natin maibalik, ma-replenish kung ano yung nailalabas ng ating ina. So, ang ating malunggay po, lalo na po pag pinowderize po yan, yung 10 grams po ng ating malunggay, serving ng ay meron po itong 150 milligrams or mg of calcium, and 15% po yan ng daily value or sa everyday na kailangan po natin. So, napakalaki. Yung 10 grams, napakaunti lang po yan. 2 milligrams of iron, ayan po yan ay 11%, and 160 milligrams of potassium. Sabi nga po sa pag-aaral, yung 200 grams po ng malunggay, yung dahon po ng malunggay leaves, ito po ay may equivalent into, ayan po, kung tayo ay iinom. Nutritive value. Yes, kung tayo ay kakain ng 4 na itlog, at iinom tayo ng 2 glasses of milk. So, imaginein mo, yan po ay 200 grams pa lamang po yan. Kakailang lang yan, piraso lang yan. Nang baka dalawang lang yan ng malunggay. Dalawang sanga. Sanga nga lang po yan. So, imagine niyo po, hindi po kailangan pag sinabi natin protina, mga vitamins, minerals, hindi dito lang sa mga calcium, sa gatas agad, or sa mga dairy products. So, we can include nga po, ito po talagang mga gulay at prutas po na mayaman talaga sa vitamina at mineral. No? Dito po talaga makikita. Ano pa po, yung nabanggit ni Sir Wilson kanina, yung ating spinach. So, ito yung mga madadahon po, mas better. So, mas darker yung pagka-green, mas mataas po ito sa calcium. So, ito po yung mga friends natin, ng ating mga ina, pechay. Ano pa po? Talbos ng kamote. So, ito talaga, mabilis lang din patubuin to sa ating mga nag-garden po dyan. And, syempre, ayan pa po, yung ating pako. Talagang matataas po yan sa ating iron and calcium. So, sa ating pong bilang ina, nagkakaroon po tayo ng adjustment, lalo na po kung tayo ay nagpapasuso. Sa ating, pa nga lang po sa ating pregnancy, may nagkakaroon tayo additional 500 calories or energy po yan kung tayo ay nagbubuntis. And additional 500 to 600 kung tayo naman po ay nagpapasuso ng calories. So, kung halimbawa, computein po natin yung inyong ideal po ng ating recommended intake per day, so dadagdagan lang po natin siya ng additional 500 calories pa. So, since tayo ay almost all the time talaga nagpapasuso, di ba? Nagpapampa nga po. Yun yung sinasabi ko kaninang may dagdag na kain. Yes, dadagdagan po talaga natin. Ayan. So, halimbawa po, ito po ay binigay ng
DOST-FNRI na basis po. So, tayo naman po ito ay pwede natin i-adjust depende sa ating pangangatawan at syempre yung ating pangangailangan. Kasi iba-iba naman po tayo. Individual po yung needs natin. So, halimbawa po sa ating pagkain ng kanin, yung ating ano pa po alternatives niyan, tinapay. So, ito po yung mga halimbawang guide. So, halimbawa po, yung ating rice sa maghapon, pwede pong 6 to 7 cups na lutong kanin. So, sa maghapon na po yan, pwede nating hatiin breakfast, lunch, and dinner. And ito pong rice na to, hindi kailangan typically yung rice natin na kinakain. Pwede po siya yung mga, kanin, yung ating bread. So, pwede po yan, whole wheat bread. So, let's stick to sa mga low glycemic din. Pandesal na wheat. Yeah. So, yung noodles. So, syempre, avoid po natin, hindi ko lang natanggal po dyan yung ating noodles. Then, syempre, yung ating mga pasta. So, pwede po yan exchange. Lalo na po, wag natin kalimutan yung kamote natin. Ayan. So, alam mo yung noodles, Mama, ang ginagawa namin, hindi namin nilalagay yung seasoning. Yes, tama po yun, Sir Wilson. So, we just Good use idea. the noodles and then pinakukuluan with malunggay, then konting asin. Yun, sariling timpla na lang po. And Tama maraming po yan. dahon. Yes, lalo na po nung mga nakaraan, ayuda, di ba? Dami nating natanggap. Sayang naman Tama. Kahit yung mismong noodles na lang po is ma-maximize pa rin po natin. At yung aking mother-in-law may ginagawa. Ano po? Yung unang kulo ng, pag nagpakulo ka ng noodles, tinatapon niya. Muna. Yes kasi po. nandun daw, makukuha daw doon yung sodium po na may anything na kataasan nilagay din. nila doon sa noodles ay at least natapon. And Yes then, po. saka mo pakukulan uli ng bagong tubig. Tama po kayo. Kasi minsan, natikman nyo na po ba yung raw noon? Yung hindi po luto. Di ba medyo may lasa kaalatan, na, may lasa na talaga. So, alam po natin na syempre may mga halo na po itong other preservatives. So, yun din po. Then, sa ating mga gulay, nalagay ko lang po dyan 1 cup. So, pwede po tayo 2 to 3 cups for the whole day ng ating mga gulay. So, yun po yung luto na. At syempre, yung ating prutas. So, 3 onwards po, 3 to 5 ng ating gulay, lalo na po yung mga matataas sa vitamin C. Ayan po, yung ating mga citrus fruits, at yung iba pa po. At syempre, yung ating fats and oil, so less than or at least 7 teaspoons. Ito naman po ay hindi lahat sa yung mga oils natin, yung avocado. So let's choose kung ano po yung healthy na alternatives. Source ng fats and oils. So, yun po. And syempre, yung ating mga sugar, so ito pwede na po itong makuha din sa yung ating mga natural na fruits. Na lang, And kung tayo man ang gagamit, yung mga honey, muscovado, yung mas less nga po sa refined pagka-process po. And syempre, wag kakalimutan yung ating tubig, ating mga ina dyan, 10 to 12 glasses or 240 ml per glass. So like mga 2.5 to 3 liters of water. Yeah. Alright. More water. Yes po. So ngayon, hindi na po tayo bago natin na ito ipakita yung mga ingredients at saka itong ituturo natin na pang-boost ng maintenance ng gatas ng ating mga nagpapasusong ina. Gusto muna natin batiin, Mama, yung ating mga nakatutok ngayon. Si Ate Jean Simoy, si Jimmer Magallanes, Ma'am Berna Argente from Dasma, Cavite. Wow. Si Ma'am Rosby Crejio, Jessel Calyaw, Edna Duat, at yung aking asawa, syempre. Thank you daw, Ma'am Miles. Si Sir Glidi Fernandez na nag-aalaga ngayon kay Glyden. Siya ngayon ang nag-aalaga. Tatay ito. Tatay, bantay. Pero nag-iwan ng maraming gatas na yung kanyang ina. No? Si Ma'am Lids Bruel, blessed morning. Si Lip Abo. And then si Doc Linda, very practical and easy available in our markets. Yes. So po, lahat yung mga greens na yan, napakaswerte natin dito sa Pilipinas dahil all year round, maraming malunggay, maraming saluyot, maraming pechay, at talbos ng kamote. Tama po kayo. Kaya talagang pasasaganahin natin ang sources ang pagbibigay ng gatas ng ating mga nagpapasusong. Tama po kayo. So ano ba itong ating ituturo? Ito ay anong tawag dito, Ma'am? Ito po ay lactation overnight oats. Wow! Ayan po. So, nung nakaraan tayo po ay nakagawa ng ating chia pudding. So, parang ganun din po halos yung ating procedure na gagawin. So wala po itong luto. Walang luto-luto. So, overnight ay palilipasin lamang. Yes po. And then, ilalagay sa refrigerator. Yes.
So, sige po, ano pong mga ingredients nito? Ayan. So, ang ating mga ingredients, gusto ko lang po muna bigyang pansin itong ating oats. Ito po yung pinaka-base ng ating dalawang recipe na gagawin ngayong araw na ito. So, very easy and very nutritious na ating mga oats. So, basically, ang alam natin, or mas sikat to sa sinatawag na oatmeal, Sir Wilson, di ba? Sa ating mga supermarket, nationwide, may kita po ito, iba-ibang klase, iba-ibang uri na pwede nating makuha o mabili. So, yung iba po dyan, nakahalo na ready to, dadagdagan na, instant, lalagyan na lang natin ng water o hot water po para maluto and ready na po para siya ma-consume. So actually, ito pong oats na ito, it is a good source of nutrients that are important for breastfeeding women. Nandun po yung fiber, yung iron, magnesium, and yung zinc, which is ito po yung pinaka-component nung yung gatas, yung breast milk na binibigay ng isang ina. So ito po yung gusto nating maibalik o talagang sustain po sa ating mga nanay. Dahil, kaya po ang kagandahan, dahil yung oats ay mayaman po sa mga ganitong vitamina. Yeah. And actually, ayan po, ang oats na ito ay may tinatawag na avenatamides. So, actually, it can only be found po sa oats. Wow. Ito pong ano na ito. So, sabi po dito, a family of a powerful antioxidants, which, ayan, may reduce inflammation in arteries and regulate blood pressure. So, yung oats ay hindi lang po pala ito sa mga vitamina, mineral, meron din po itong antioxidants. Actually, meron din po siyang ferulic acid. So, ito pong ferulic acid na ito naman po ay polyphenol, antioxidant din po na makukuha po dito sa mga oats. At the same time, yung ating beta-glucan, so it's a kind or sabihin po natin under po siya, o uri po siya nung tinatawag nating fiber. So, which can also be, yung benefits po sa atin, especially to yung ating, yung heart health, yung ating digestion. So, very, very nutritious po. So, sa ating oats, may ano po siya, different kinds. Oh. Di ba po? So, ito po yung tinatawag na oat groats. So, nung nakaraan, tinapik din po natin yung about price. So, yung may tinanggalan ng brand, di ba? Correct. Yung pagkakaiba-iba. Para malaman din po natin, para alam natin kung ano yung bibilhin po natin. So, itong oat groats, ito yung pinaka na-cover pa. So, parang ito talaga yung pinaka-rich in fiber. Originally, ito, ganito po yung itsura niya. Yes. So, yung kinakain po natin ng mga oats, ganyan po yung itsura niyan. Before po ito maging ganito. Oh. Yes, Sir Wilson. May balat pa siya. Opo, may balat pa siya, and hindi pa siya flat. So, yun. Yung oat groats po na ito, it's oat kernels that have the hulls removed. Pero nandun pa yung bran. Yung hull lang po yung remove. And the hulls that are tough outer shell that protects the seed of the oat plant. So, it is the most intact and whole form of oats, and it takes a long time po. Ito po yung mas mahabang lutuin. Di ba po? Unlike sa instant, ilang hot water nga lang, no need na talaga ilagay sa initan o sa apoy para lang maluto. So ito kailangan pa po since nandun pa yung pinaka balat kernel niya o yung hull niyan, which is natanggal na po. So ayan, so there are basically three kinds lang po. So steel cut oats. Kayo po ba ay naka-encounter na ito, Sir Wilson? Anong itsura Hindi niya? pa niya. Ayan, so hindi ko pa pala na ano dyan. Ito naman, medyo yung flat. Ito po kasi ito yung rolled oats natin. Rolled oats po na meron tayo. Or yung old-fashioned oats na tinatawag, yung other term po nito. So, yung itong steel cut oats, sabi po dito, it is also called as Irish oatmeal. So, it is the most closely related to the original o yung oat groat na tinatawag kanina. Ito yung kasunod niya. So, ayan po. To produce steel cut oats, the groats are chopped into pieces in a large steel blade. So, kung imagine po natin kanina parang butel pa po yun. So, dito medyo cut-cut lang. And it is not yet flattened. So, ganun po yung itsura niya. So, and what else? Ayan, sabi po dito, steel cut oats have a coarser, chewier, tama po ba? Chewy. Yeah. Texture, and nuttier flavor than rolled or quick oats. So, kung halimbawa, kasi po minsan pag nagluluto tayo instant oats, di ba ano pong medyo yung texture niya? Parang mushier, talagang soft talaga. Para siyang unpolished rice na mangunguya-nguya. Kailangan mangunguya-nguyain muna. Yes. No? So, maganda dito, may exercise din kasama. And, yon 15 to 30 minutes. But, yung ating steel cut oats, pwede naman po natin siya ding ibabad
Para mas I-soak, madali na yan. i-soak, mas madali na lang po din siyang lutuin. Parang So, wala pang masyado niyan dito, no? yes. Sa Pilipinas. Opo. No? Ayan, yung kasunod po niya, ayan, ito po yung ating rolled Yan, oats. ito Ito po yung marami sa pinaka... Pilipinas. Yes. Yan, ito po. Ang tawag dito ay Rolled rolled oats. oats. Yan. Maybe because of yung medyo pagkabilog niya po and flatten na siya. So, that's why ito po yung nire-recommend natin as much as possible. Pero kung ano lang po available niyo dyan is yung ating instant na ating oats, eh pwede naman po. Pero kung possible na next time bibili kayo, mas piliin po natin ito. Bakit? Titingnan po natin kung ano po yung mga benepisyo na makuha po natin. So, ito po, milder na po yung flavor niya, softer in texture, and lesser time to prepare than yung ating steel cut oats. And at the same time, yan, a bowl of rolled oats takes only 2 to 5 minutes. Kanina, 15 minutes Yeah, yung ating 10 to 15. 10 to 15 minutes. So ito 2 to 5 minutes na lang. And rolled oats can also be added to goods. Kaya sinasama natin sa mga cookies, cakes, muffins, and breads. Yeah. Ayan. And lastly, yung ating quick oats. So ito na yung pinaka Madaming-madami ito. madami na pinaka-common For na common. busy people to. Yes, mabilisan. Gusto natin na mas convenient siguro po. So, quick oats or quick cooking oats are rolled oats that go farther through further processing to decrease cooking time. So, sa madaling sabi, ito na yung quick oats, ito mas pinaka-process na. So, baka na mas natanggalan at natanggal na talaga yung pinaka ano niya. And they are partially cooked by steaming and then rolled. So, ganito po pala yung process niya. Even thinner than old-fashioned oats. So, that's why very easy na lang siya i-prepare dahil Maluto. partially na siya na naluto. Dahil in-steam po siya. And, yan, few minutes na lang, mild flavor din po and soft. And yung mushy texture na po siya. Then, lastly, yung quick oats are not the same as instant. So, iba po pala yung quick oats pa dun sa pinaka-instant. Na, especially yung package na siya and with additional other ingredients na like yung mga skim milk, yung mga powder, sugar, and other flavoring. So, yun. So, Ayan itong po. quick oats, niluluto pa rin siguro. Yes, no? Yung sir. instant yun na yung tubig na Tubig lang. na lang talaga. Okay. Ayan po. So, what are the nutrients na makukuha po natin dito? So, sa calories, can you see the difference, Sir Wilson? Ayan Siyempre, po. mataas na mataas yung hindi pa masyadong Yes, yung rolled processed, oats and steel cut oats. So, very 212, lalo na po yung rolled oats when it comes to calories. At the same time, may kita po natin yung significant difference din dyan is yung ating protein, which is mas mataas po sa steel cut oats. Ayan. So, ganun din po sa ating mga kinakain. So, then, So, we will now proceed dito na yung ating lactation boosting recipe, which is ang pangalan ay Ayan po. Ano tawag? Lactation. LOO. LOO. Lactation overnight oats. Yan. So, nakatutok na po si Javier Bacero from Ohio. Wow. And then Elvira Hello po. Almuete. Good morning. Maganda po para makatipid. Healthy pa. Yes. Si Ma'am Chrislyn Mapusa. Wow. Thanks for sharing. And then si Ma'am Daisy Mercado at si Ma'am Banji Baroga. Yan. Ito marami talagang matutulungan po ito. I-share po ninyo at saka i-watch party para marami po ang makinabang dito Tama sa po. ating ipapakitang LOO, Lactation Overnight Oats. Okay po. So, ito pong recipe na ito po yung binigay nga po ni Ma'am Joy. Pero, may mga modification lang po ako nilagay para optional po sa ating mga nanonood ngayon, ng mga nanays, ng iba baka gusto ng ganitong flavor or may mga available naman ng mga ganitong ingredients na pwede din nila isama. So, what are the things that we need? So, kung kayo po ay may bottle or yung mason jar, pwede po natin gamitin. Doon kasi i-refrigerate po natin ito So, basically, ang gagawin lang po natin is paghahalu-haluin lang po yung nating ingredients. So, pwede nyo po makita sa inyong mga screen, ito po yung mga ingredients. Or dito na po, yung ating 1/2 cup na ating rolled oats, Sir Wilson. Ayan po yun. Ayun. Ayan, yung 1/2 cup na ating rolled oats. Chia seeds, 3 tablespoons or 2 to 3 tablespoons. Chia seeds. Yes, so pwede nyo din po yan i-adjust kung kayo po ay mahilig sa or pwede nyo namang hatiin kung good for tuna. Walang lasa yan Yes, i-adjust lang po natin. And yung ating flax seeds, so 1 teaspoon. Ayan. So, which is talagang matataas po ito sa mga fiber, Sir Wilson, di ba? So, kahit kakaunti lang gagamitin natin, pero pag kinain natin, o ng ating mga ina dyan, lactating mothers, talagang busog talaga yung pakiramdam nila.
And yung ating almond milk. So, sa ating almond milk, kung kayo po ay walang available, pwede po natin gamitin yung ating soy milk or cashew milk, kung ano pong, depende kung anong available sa inyo or kung ano pong mas prefer nyo. Basta plant-based milk. Yes po. Hindi animal-based. Opo, kasi itong mga animal-based medyo natataas na sa fat. So, ito po talagang very healthy. And what else? So, dinagdagan din po natin ng ating 1 teaspoon cinnamon or pwede din po siguro kung yung mga hindi mahilig sa cinnamon pwedeng i-omit na o wag nating isama. So, depende po yan sa inyo kung kayo po ay gagawa nito. And, ano pa po? So, pampatamis natin. Yes. So, syrup, pwedeng honey, maple, or agave syrup. So, nilagyan ko po dyan, sa pag-finish product na, pwede po natin lagyan ng toppings ng almonds, walnuts, mga nuts po natin, or yung preferred po natin na prutas. Correct. So, gawin na po natin, Sir Wilson. Very easy. Paghahalu-haluin lang po yung ating ingredients. Yan. So, sige. Ayan. Siyempre, yung ating rolled oats into a bowl. Or, kung wala po kayong, mas maganda po yung may lid na, yung may takip na po na jar or na ating baso, para diretso na po ilagay natin. Yes. Any container will do. Ayan po. So, paghahalu-haluin lang po natin. At syempre, yung ating chia seed. So, nabanggit po natin ito. Usually, ito nabibili online, na ordered. So, ito po, may mga flaxseed po na hindi nabibili as ground eh. So, pwede naman po siguro natin manual na, or food processor po natin. Yes po. And, yun, may mga ganito naman din pong nabibili. Syempre, yung ating cinnamon powder at yung ating sweetener or pampatamis, di ba po? Since halos lahat ng ingredients are very bland, so we want to add something. Haluin na ba natin yes, po, or lalagyan muna? Ayan, sige po, slowly or yan. Haluin lang po natin since kung gusto pa po natin i-transfer siya sa container, hindi na siya masyadong diretso na lang, ipupour na lang po natin. Ayan, so bakit pansin po natin medyo parang madaming milk, di ba po? Imagine po natin yung ating pong rolled oats, eventually, pag nilagay po natin sa refrigerator, talaga pong ma-absorb niya. Yeah. Itong Aalsa nga po natin natawag. Tataba, lalaki, pati yung chia seed. Yes, tama po kayo. Since wala pong cooking na mangyayari, refrigerate lang natin. At sisip-sipin niya. Yes, sisip-sipin niya. Gatas, kaya nandun na yung pinakalasa niya. So, very easy. Nasundan niyo po ba? Napakadali lang po paghahalu-haluin lang. Kayang-kaya to ng batang gawin. Yes. So, for preparation, like 5 minutes lang po siguro, Sir Wilson, no? But, pero kung ilalagay po natin sa ref, like mga 8 hours or overnight, so mas maganda. So, maganda po talaga gawin ito in advance para kinumagahan. Yan na po, di ba? Very healthy. That's why nga po talaga yung karamihan ang ginagawa nila pag breakfast, ang kinakain nila is yung oatmeal nga po. Kasi talagang rich in fiber at sa mga other nutrients pa. Alam mo, ito ginagawa namin, merienda. Dessert. So, sinasabayan niyo po si sinasabayan ko siya. Sabi niya, gagawa daw kami, and then dalawa palagi. Para habang kumakain siya, kumakain din ako. So, busog din si Daddy, syempre. Kaya niloloko ko si Baby. Minsan, pinapasuso ko sa akin. Pero wala naman lumalabas kasi naipon lang lahat sa akin. Ang effect niya sa akin. Lumalakas na si Daddy kasi wala naman lumalabas kay Daddy. So kay Mami, sinasabayan natin si Maming kumain. Siyempre po, para mas magana talaga naman. Kasi alam mo naman, mahilig tayo sa dessert pagkakain. So this is a very healthy dessert also. Yan po, yung natin na pwede pala, no? Snacks. So not just, these recipes are not just for the lactating mothers. Pwede din po siya sa ating, even to the non-lactating people. Bata, matanda, pwede po ito. Instead na yung merienda nyo is yung mga processed na like cookies or yung mga binibili na lang, di ba, mga instant. Why not try this? No, very easy, 5 minutes preparation lang. And then overnight ay atin nang i-refrigerate. Ayan, so very easy. So let's proceed. Meron pa ba tayong isa? Yes, for the second one. So we have here yung ating no-bake lactation bombs. Wow, ano kaya ba ito? May pasabog. Ngayon ko lang narinig ito, may bomba. Galing din po ito kay Ma'am Joy. So, we will be needing again yung ating rolled oats. 2 cups po. Or ito po gagawin natin is good for like enough natin itong recipe na ito. So, we just prepared here 1 cup. So, paghahaluin lang din po, Sir Wilson. What else? We will be needing yung ating flaxseed. Ayan. So, kukuha lang po ako ng ating flaxseed.
So, ito po, yung ating peanut butter, yung ating, ayan, honey, at syempre, yung ating coconut oil. So, ito po, malunggay powder. So, ayan po. So, anong kulang natin? Yung ating flaxseed. Ayan po. Syempre, may darating tayong ano. So, syempre, sige sir, pwede na natin simulan since hahaluin lang po natin. Hahaluin din uli natin? Yes. So, itong bumps. No bake. Yes po. No bake lactation bomb. Salamat po. Ayan. So, para sa ating flaxseed, at least half cup. So, that would be 8 tablespoon. Or if gagamitin, i-half pa po natin like mga 4 tablespoon lamang po. Ayan. So, ito pong nilagay ko ay chia. Chia. Ang chia po ay may parang mga maliliit na sesame seeds na lumalaki ito. Yes. Ayan pag po. nababad. Ito pong flaxseed, talagang tinatoppings lang to kahit saan, kahit sa mainit na wala kanin, ring lasa pwede yan, na po ito. But very nutritious. And then peanut butter. So, syempre, ito po yung pinaka mas magbabind po doon sa ating lactation bombs. No bake po ito pag sa halu-haluin lang din. Maganda ang peanut butter, yung natural na Yes, natural. kung no? kayo po mas maganda po yung homemade na butter po. Yes. So, walang mga additional na butter or what? Oo, tama po kayo. Or sugar. Yes. So, ganun din po kung inyo pong Honey. yes, honey, and syempre, yung ating coconut oil. Very easy. Paghahalu-haluin lang po. So, kayang-kaya din po ito ng ating mga tatay dyan na nanonood para support po natin yung ating mga wife na So, ano bang magiging result nito? Parang bar siya? Parang granola bar? Yes. Pwede natin po siyang i-shape into like balls or pwedeng mga bar, pwedeng squares. Or like a bomb. So, parang granada? Granada. Pwede po. So, ito po yung ating malunggay powder. Wow. Ayan. So, very Merong healthy. twist na malunggay. Ayan. So, pwede din po yan siguro kung kayo po ay kaya nyong gawin, i-dry yung ating squash. Pwede din na gawa ng squash powder. Or pwede po natin i-mash yung mismong squash. So, i-boil lang po natin. So, very, kayo na po, pwede maging creative po kayo sa anong pong pwedeng mga gulay or fruits na pwedeng ilagay po natin. Pwede po dito siguro ilagay dyan yung ating banana. So, additional sweetener po natin kahit hindi na natin lagyan ng ating honey. Raisins. Pwede po. And pwede din natin lagyan ng mga nuts. Siguro yung iba, mahilig sa chocolate. Pwedeng kahit ilang chocolate chips. Di ba po? Ayan. So, ito na siya. So, very easy. So, ang gagawin po natin, Sir Wilson, dito, itatabi po natin ito and refrigerate until talagang medyo mag-cold para mas madali po siyang i-shape. So, ito po. No? And, syempre, we have, tada! Ayan. Medyo. So, ito na yung frozen. Ayan, Hindi lang frozen. Refrigerated. lang. So, dito, anong gagawin natin shape? i-shape na po siguro, like circle na lang po. Circle. Ayan. Parang balls. No? So, no bake lactation bomb. Yes. Very easy, di ba po? Ayan. Pwede pa po natin siya mas i-press pa para talagang intact yung ating balls. Ayan. So, pwede din po, no, kung kayo po ay may mga bata sa inyong mga bahay, pwede po natin ito isama nyo sa Alala ko yung Graham ball. So, this is a healthier version. Healthier version of Graham ball. Yes. So, dito po sa ating no-bake lactation bombs, pwede po ito like mga an hour, ilagay sa ref, or pwede din overnight. So, mas maganda po siguro kung overnight. So, yung rolled oats talagang na-soak to, no, ma'am? Yes. No? Nababad Yes para po. malambot. Mas and madali. then, kahit wala nang luto. So, actually, kung kayo po ay may pang shape, but since naman ang kakain naman ito is mother, so, di ba po, no need. Or pwede nyo to ilagay din sa package, lagyan nyo ng packaging. Sabi ating camera. Medyo, dagdagan pa po natin, hindi tayo magkaka-size. So, dito po, hindi po siya masyado pang intact. Pwede pa po natin siya, pwede lagyan ng ating butter, peanut butter. Or, yun nga po, ito po kasi 1 hour lang po ito na refrigerate. So, baka pag nag-overnight, mas mabilis po. So, that's it. Yun na po yung ating final product. Very easy. Ayan. Nasundan niyo po ba? Talaga? So, hindi masyadong no? So,
So, bomb siya talaga. So, bomb. pwede din siguro after po ma-shape, pwede din po natin ilagay ulit sa ref para mas talagang dikit na dikit po siya. So, pag kinain, talagang it is a nutritional booster and bomb Yes. sa epekto, no? Yan. So, ito po Ating yung ating mga mothers. final product sa ating, yan. After overnight, we have now our overnight oats. Ayan, with strawberry on top. Or kung ano pa po bang season na ngayon. Mango, may ano pa, pwede pa May po. mango, may durian, may rambutan na ngayon, no? May marang. So, nagsisimula na yan lahat. Yes. Okay? So, That's yung it, isa, ano naman yung isa? Ayan po, ito po, hindi ko na nalagyan ng on top. Pwede po niyo itong lagyan ng nuts. So, mas maigi po. May nuts ba tayo dyan? Ayan. So, pwede din raisins, pwede natin ilagay. Yan. Ayan. So, sinong ating mapalad na taga-tikim? Siyempre, mukhang dapat dito babae, ba? Babae para ma-ready na siya. Kasi In the future, di ba? magbe-breastfeeding siya. Tama, No? Sir Wilson. Mahirap naman kaming lalaki. Wala namang epekto sa amin eh. No? Lalaki lang ang tiyan namin dito. So, let's call. So, narito na ang magiging ina sa loob ng bahala na ang Panginoon kung ilang taon. In Okay? His time. So, tawagin natin si Ma'am Eden Ilisan para sa ating lactation overnight oats at saka yung isa ay no. Yung overnight po. At saka yung bomb natin. Overnight. Ito na. Ito. Lactation overnight oats. So, ito po muna siguro. Yeah. Or itong may pwede na lang po natin lagyan mamaya yan. So, ito po muna. Talaga. Let's try to taste this one. Ingit po kayo dahil. So, medyo nag-expand na siya. Lumaki na, para na siyang jelly, no? Yes po. So, Lasa po yung, Nanuot talaga, no? tsaka parang mas masarap pa siya sa ano, yung mga ice creams or ano. Yes. so pwede talaga as dessert. Nakakabusog talaga siya kasi high in fiber. And chewy. Yes. Chewy, ano? Ano pa yung iba? So, Ito no? Yes. Strawberries lang naman yung difference. Opo. Yan. Kasi ito banana. Tas so yung bomb natin, yung bomb. Yan. So, wala po yan. sumabog na. Yan. Ano lang na to, syempre kasi Hindi pa siya. Yes. So pwede ba po natin siya i-refrigerate para mas maging firm po yung kanyang ang maganda dito, maganda to pang ano, pang snacks. snacks. Talaga. Ito, kahit morning o kaya pang dinner. Correct. Sa akin na to. Yes. Sige po, gawin nyo po sa inyong mga tahanan para matry nyo yung lasa. And at the same time, yung nutrition, yung healthy, Content. Yeah, content na video dito. Thank you for having me. Nag-ayos talaga ako para Talaga. Thank you. Thank you, Ma'am Eden. Yan. Thank you. So, ayan po, ano? At magkano ang budget dito, Ma'am So, Miles? overall, sir, hindi ko lang po ulit na ilagay dyan. Basically, hindi po aabot ng 100. So, less than. Since ang ating overnight oats, mabibili po natin siya like in a pack eh. But then, 1 cup lang yung ating gagamitin. So, Correct. like, Oo. really So, magagamit pa sa ibang bagay. every day, pwede po natin Sa ibang panggamitin. luto at sa ibang menu na Yes. healthy, no? Oh, and kung gagawin nga po siyang snacks, mas cheaper siya kung tayo ay bibili pa ng ibang snacks na which is, yun nga, baka mga process pa. Tempting pa, di ba po? Yes. So, So, tingnan natin ang feedback natin ng ating mga taga-subaybay, ano? Sa ating ginawa. Sabi dito ni Ma'am Flor Ilaw Dagos, congrats again, benefit program from Sariaya, Quezon. wow, thank you po. Si Ma'am Rina Valdez, watching from Louisiana, USA. Si Marlon Fernando, Amelia Garcia, si Rain Ryzen Ramos, si Sharon Lorilia. Where can I get the recipe po? Yes. You can rewatch po. Ano? Yes po. Pwede yung panoorin uli ito. Balikan, i-post nyo po pagka na-plus na yung recipe, yung ingredients. Yes no? po. Kung kayo po ay gagawa, wag po kayong mahiyang i-post po ito at siguro po itag nyo po kami ang Lifestyle Medicine or Adventist Facebook So kung Live. si Ma'am Eden ay magpapalactate pa lang in the future, si Doc Linda ito sumahabol. Sabi niya, ako rin patikim kahit hindi lactating. Yan, opo. Yes. Kahit sino, ano, kahit nga lalaki, ito ay Pwedeng para pwede. sa atin, no? Very beneficial and very healthy. Yes po. So, yan po ang ating handog.
meron ka pang Yes po. gustong, So, we just would like to recall again, ano po ba yung mga benepisyo na makukuha po natin through Sa breastfeeding breastfeeding, sa ating mother, sa side po ng mother, and at the same time ng ating mga babies. So, since marami na pong yung mga formula milk na nagsisulputan talaga dyan, then, di ba? So, we are tempted, di ba? Mas matatempt talaga tayo na ito na lang sa ating anak. But then, nire-remind po namin, pinapaalalahanan po namin kayo na wala pa pong, nothing is more than convincing kung ano po yung benepisyo po nito sa atin, lalo na po yung pagbe-breastfeed nga po. So, unang-una po dyan, yung through breastfeeding, it provides perfect food that cannot be duplicated. Yung doon pa lang yun, di ba po? Hindi siya kayang tularan, gayahin ng mga formula milk, kung ano yung sustansya. Alternative nga Walang dapat alternatives. Yes po. So, ito, originally talagang through the mother's mammary gland, di ba nga po? And ayan, actually altering in composition and meet the changing nutritional needs of the growing infant. So, sa breast milk lang po talaga makukuha. And ayan, provided initial immunization against illness and infection and reduces the likelihood of allergy. Yan. So, di ba? So, parang may bakuna, no? Tama po kayo. Para mo nang binakunahan din ang anak mo. Since yung ating breast milk, through breastfeeding, they can actually yung makuha po yung antibodies, diba? Kaya nga po, mas malaki ang chance ng mga talagang inunahan na agad ng breast milk, talagang maaga pa lang ito na yung talagang sa ating mga anak, is all throughout na kanyang paglaki, talagang mas less po yung sa mga sakit, yung tendency. And what else? Prevents diarrhea, the leading cause of infant death in developing countries. So, marami po dyan. Bata pa lang, pero naka-experience na nito. Bloated yung child. Yes. So, what else? We have, aids the development of a baby's eyesight, speech, and intelligence. So, kung gusto nyo ang anak nyo ay matalino. Paulit-ulit dyan si Dr. Au nung Webes, no? So, talagang nakikita daw niya personally sa kanyang mga anak. Yan. Tama po kayo. Okay. Dala-dala mo. Kayo po ba ay bunga ng breastfeeding? Yes. Kaya pala, Sir Wilson. Hindi ko na babanggitin. Okay. Ayan. What else? We have, saves money because it's economical. It's free. It's a gift from heaven. Tama po. No? It's a gift from God. Yes, so gamitin po natin itong gift na ito, i-maximize po natin. Ayan, so given the fact that breast milk is practically free, there will be no need for mothers to spend money to buy expensive infant formulas. And sabi po dito, based on the WHO, estimate that Filipinos spend 43 billion a year to formula feed their babies. Yeah, diba? Formula milk in order to feed their babies. Wow. Ang laki po nito. So, but then if we're using this gift, laking bawas talaga. And the effect din sa environment. Yun po, hindi natin ayan po, yung pwedeng kasunod. Patawaran yan, ano? Yes, environmentally friendly. Yan. Since ito ay naturally renewable source that saves fuel, energy, and resources. Provides a long-term health benefits for both mother and child. So, it promotes as well yung special loving bond between mother and baby, yung ties nga po between them. So, that's it. So, bago po tayo matapos, ay gusto muna natin bigyang daan, ano? So, may tanong dito si Ma'am Marilyn Makasadya muna, ano? Pwede daw bang granola ang gamitin instead of oats? Oats? Depende po anong klaseng granola. Baka po kasi yung mas maganda plain. Kasi po baka yung ibang granola like may mga additional may caramel, baka mas mataas na sa sugar. Yes. So, yun po. Mas simpler, much better. Yes. Okay? So, ngayon po, bigyan daan muna natin itong ating mga patalastas at paalaala. No? Nariyan po muna yung ating DAR program no, na parating. No? Ngayong buwan na ito ng Agosto. Gusto nating patuloy na ipaalala na tayo po yung magdadaos nitong Depression and Anxiety Program, Recovery Program, no? Para po ito sa mga taong nangangailangan ng tulong kapag sila ay nagdaraan sa mga mental problems and illness, depression, anxiety, and stress. No? Pero meron po tayong ipakikita, isang story of recovery ng isa sa ating mga naging participants na noong nakaraang mga pagkakataon na ginawa natin itong program. Panoorin po natin.
went to see a doctor. Pa-check up ako, full body checkup, blood, head, stomach. Nothing alarming. Puro minor issues lang like, GERD, something like that for the nausea, for feeling nasusuka. Nothing serious in short. It didn't stop me from having this negative thoughts or anxious feeling na I'm gonna die, I'm sick, and I feel so lonely. And then there's one doctor or a psychic that told me na you might have an anxiety and depression. Yun, nagpa-check up ako sa isang psychiatrist and psychologist, and totoo nga na I do have anxiety and depression. So they gave me pampakalma, antidepressant, and it did work. Nabawasan or nawala yung panic attacks. Also the feeling of depression, nawala. After a few months, bumalik siya ulit. So doctor told me to increase the dosage or change the medicine because it's no longer working. Okay, nabawasan ulit, nawala ulit yung symptoms. Pero after a few months, ganun ulit, babalik na naman yung old symptoms. So ganun parati yung cycle. Ba't na ako, napagod na ako? Bakit ako ganito? Ayoko na lang ganito, sawa na ako, pagod na ako. So meron na rin parang morbid thoughts, thinking of suicide, thinking of lahat na negative. Yung isang doctor na pinuntahan ko for check-up, allergologist siya. Nabanggit ko rin kasi daw I'm having anxiety and depression. Sabi na merong program si Dr. Verona for anxiety and depression. So yun, kinata ko si Dr. Verona, and then yun nga, nag-enroll ako sa program. First, I was very skeptic kasi para bang natutunan ko, it's about brain function, it's about lifestyle. I was skeptic that drinking water, enough water, and having sunlight in the morning would help me. Pero I did it, I tried it. So it's no longer working. I'm tired of feeling depressed, I'm tired of worrying about myself, and I'm tired of having no sleep. Kind of desperate to do anything, try out anything na baka mag-work. True enough, after a few weeks, may improvement sa anxiety levels ko. So nabawasan yung major episodes. Tapos yung sleep, nagkaroon din ng konting improvement. At first siguro nagdagdagan ng 1 hour. Tapos hindi na ganun katagal bago makatulog. So pagkahiga ko siguro in 2 hours makakatulog na ako. So I realized na okay, mukhang effective nga. So I stick with the program. Tagal na since nagkaroon ako ng major episode, months na. Siguro more than 3 months na. Tapos wala na rin ako iniinom na gamot. So wala na lahat pills. So I think ito lang naman yung nabago sa lifestyle ko eh. So ito na ngayon. Definitely recommend it to anyone who wants, to have a better life, not just because they have anxiety and depression. It really does make sense, and it's very holistic, very logical. It doesn't just treat one aspect of your life, of your body. It's everything. In the end, you're not just gonna lose your anxiety and depression. It's gonna make you a better person. It's gonna make you a healthier person. So it doesn't just address your mental problems. So yan po ang ating isang story of recovery. Kaya po magpa-enroll na kayo. Kung meron kayong kakilala, i-refer nyo po, tumawag sa ating mga numero para po maging kasama sila ng ating Depression and Anxiety Recovery Program na sisimulan natin online ngayong buwan ng Agosto. So ngayon po, bigandaan din natin yung ating mga patok na serbisyo, ang ating outpatient services, telemedicine, yung mga hindi talaga makapunta dito sa ating ospital, pwede po kayo magkonsulta sa ating mga doktor, medicine delivery,
laboratory home service and drive-through, immunization home service and drive-through, physical therapy and rehab home care service, tele-rehab, ating dental services po ay pwede na rin, and then Healthy Bites, yung ating pick-up, delivery, and take-out. Siyempre yung ating mga tinapay, cinnamon bread, wheat bread, artisan ube cheese pandesal, and then mung pandesal, raisin choke oats. And then yung medical records express po natin, ay pwede rin po yung maging serbisyo natin na pwede nyo i-avail. And then, of course, yung ating kolehiyo po, ay patuloy po tayong tumatanggap ng ating mga enrollees para sa school year 2020 and 2021 per semester, no? Sa ating senior high school at sa ating mga baccalaureate program degrees and sa ating School of Law and Jurisprudence or yung ating Juris Doctor na ating ito ay postgraduate na, no? Na kurso. And then mamaya po, siyempre yung ating teleradyo, no? Voice of Health, yan sa Adventist World Radio at sa DW BL, no? Sa ating mamaya alas 12:30 hanggang 1:00, araw-araw din po yan. Okay? At bukas po ay si Dr. Miguel, ano, alabang-abangan po natin, isa sa ating mga cardiologist, Dr. Allen Miguel, ang ating magiging resource person sa ating Adventist Med Facebook Live bukas. Okay? Ang ating pong iiwanan talata sa inyo ay ito po, nangagita sa Luke chapter 11 verse 27, ano? Ang sabi diyan, as Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out. At ito po ang wika ng ating Panginoong Jesus. Blessed is the mother who gave you birth and nursed you. Wow. So tunay po, no? Motherhood is a gift, no? Not all women are becoming mothers, no? But pag ikaw ay naging ina at ikaw pa ay nagpasuso, no? Ay ito talaga ay isang malaking pagpapala, no? Na dapat nating pagpasalamat sa ating Panginoon. Ngayon po, hilingan natin si Ma'am Miles ng isang panalangin bago tayo matapos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na nasa kaitaas-taasan ng mga langit, makapangyarihan ka po sa lahat. Kami po ay lumalapit sa inyo ng buong pasasalamat, Ama, sapagkat kami po ay muli sama-samang natuto at lalong higit nakita ang kahalagahan kung papaano ang mga kababaihan ay may napakalaking role, lalong higit sa kalusugan ng mga nagiging anak o mga bata. Nagsimula pa lang po sa kanilang sinapupunan hanggang ito po ay maipanganak. At tunay po, Ama, na binigyan ninyo kami ng gift sa pamamagitan ng breastfeeding, kung saan dito po sa pamaraanan na ito may babahagi ang sustansya at kalakasan din na magbibigay sa mga kabataan, lalong higit sa kanilang paglaki. At nagpapasalamat kami, Ama, at hinihiling po namin ang inyong patnubay na nawa ang aming mga viewers ay mas na-inspire upang gamitin po itong gift na ito at piliin po kung ano po ang makabubuti sa bawat isa at lalong higit ang inyong kalooban po nawa ay matulungang ilakad sa aming mga buhay. Salamat, Ama, sapagkat kayo po ay palaging nandiyan para sa amin, handang palakasin at samahan kami na kahit anumang pagsubok sa buhay ay tutulungan po kami. Ito lamang po ang aming samot hiling, alang-alang na lamang po sa aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Miles, Yes. sa inyong manahon at sa inyong mga pagbinahagi ngayong araw na ito. Dahil tunay na this Tuesday, we are very thankful. No? Marami tayong dapat ipagpasalamat, lalo tigit ang ating mga nagpapasusong ina. Yan. So muli po, hanggang bukas, ito po ang inyong lingkod, si Wilson Sia, nagsasabing lifestyle is indeed a medicine. Happy, thankful Tuesday po sa inyong lahat. Bye!